Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malumanay na ngumiti ang may-ari ng nayon, pakisabi sa akin. I'm tired and want to rest for half an hour, you can bring me some food, sabi ng halimaw. Akala ng may-ari ng nayon ay may malaking kahilingan ang kabilang partido, ngunit nang marinig niya na ito ay isang ordinaryong kahilingan, agad siyang nagulat at bahagyang natigilan. Yan lang ang hiling ko. Do you think I'm a pulubi? I will not ask too much from you. Pagkasabi nito ay diretsyong tumayo ang halimaw. Tuwang-tuwa ang may-ari ng nayon, at sinulyapan ang espesyal na sugo na nakaputi, at sinabi, espesyal na sagong puti, yamang gusto ng iyong kamahalan na magpahinga, dalhin mo siya sa silid ng panauhin upang magpahinga, bukod pa rito, maghanda ka ng mabubuting elixir para sa iyong kamahalan. Oo, ang negosasyon ay naging maayos, na inaasahan ng puting sugo, ngunit hindi rin inaasahan. Bahagyang tumalikod ang sagong nakaputi at gumawa ng kilos ng paanyaya, sa ilalim ng kanyang gabay, sinundan siya ng halimaw palabas ng banquet hall. Congrats sa may-ari ng village, agad namang lumapit sa kanya ang kanyang mga kampan at pinuri. Ang may-ari ng nayon ay nasa mabuting kalooban at ngumiti ng mahina. Guro, pagkatapos nating matagumpay na mapasuko ang taong ito, magiging ganap na iba ang sitwasyon. Bagamat marami tayong natalo na tropa sa labanang ito, at maging ang ating ninuno ay binugbog hanggang mamatay, ngunit nakakuha din tayo ng malaking katulong na nakabalat kayo. Oo, ang mga ninuno ay napakahalaga sa kapangyarihan. Gayunpaman, siya ay hindi ganap na patay pagkatapos ng lahat, at dapat mayroong isang paraan upang tretuhin ang ninuno sa isang tiyak na lawak. Mula sa ibang pananaw, kung ang isang tao na maaaring makapinsala sa mga ninuno ay makakatulong sa kanila sa ganoong lakas, ito ay katumbas ng pagdaragdag ng mga pakpak sa tigre. Tsaka ito pa rin ang nakikita ngayon. Habang lumilipas ang panahon lalo lang lumalakas ang kalaban, ibig sabihin mas dakila at mas malaki ang makukuha nila sa hinaharap. Sa makatuwid, ang sakripisyo ng sikat na tindahan ay maaaring ipagpalit para dito, na hindi na isang kasalanan, ngunit isang mahusay na tagumpay. Pumunta ka at iulat agad ang bagay na ito sa ating Panginoon, masayang sabi ng may-ari ng nayon. Nga pala, Villa Master, may isa pa palang dapat i-report. Kanina lang nandito ang halimaw. Nakatanggap agad ng utos ang mga nasasakupan ko mula sa labas, pero hindi naging madali para sa kanila ang magsalita. Hindi nagalit ang may-ari ng nayon at tumango, sige. Ang ilang libong reinforcement na pinadala ng headquarters ay malapit na sa sikat na tindahan natin, mga 1.5 oras lang ay makakarating na sila sa villa natin. Ngumiti ang may-ari ng nayon, totoo na ne-refresh ang pakiramdam ng mga tao kapag nangyari ang mga masasayang kaganapan, at kapag na-refresh ka, mas maraming magagandang bagay ang susunod. Ang halimaw sa harapan ay kagagaling lang, at ang mga reinforcements mula sa punong tanggapan sa likod ay dumating na. Oo, bagamat ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nangangailangan ng mga reinforcement na ito, kapag ang mga reinforcement na ito ay dumating sa nayon at nakita ang ganoong resulta, tiyak na nakakagulat ito sa kanila. Tapos ayun na, yun lang ang gusto niya. Wala nang mas kasiya siya kaysa sa pagkakaroon ng mga tao sa punong tanggapan na mabigla sa magagandang bagay na nagawa mo. Sige, Tara. Gusto ng may-ari ng village na puntahan sila, ngumiti ang may-ari. Nang makita ito ng mga nasasakupan, hindi nila maiwasang mapangiti ng mahina, kapag dumating ang mga pampalakas at nakitang naibalik na ang kapayapaan sa ating nayon, at nahuli nila ang isang mahalagang tao, sila ay labis na magugulat. Pagkatapos, kapag bumalik ang mga taong
Ito sa punong tanggapan, hindi maiiwasang magdulot ng kaguluhan sa punong tanggapan, pagbati sa may-ari ng nayon, pagbati sa may-ari ng nayon. Ang may-ari ng nayon ay lubos na nasisiyahan at natuwa pagkatapos na purihin, ikanaway niya ang kamay niya at sinabing, "Sige, huwag ka nang matutulala. Ang dami nating inihanda na magagandang bagay, sayang naman kung hindi kakainin, umupo ka na at kumain." Ilang subordinate ang bahagyang nagulat. Ito ay isang pinakamataas na karangalan na magkaroon ng hapunan kasama ang may-ari ng nayon. Maraming tao ang tuwang-tuwa sa lugar at mabilis na umupo pagkatapos. Walang pakialam ang may-ari, tumawa siya at nanguna sa paggamit ng chopsticks niya. Sa oras na ito, dumating din ang halimaw sa guest room sa ilalim ng gabay ng espesyal na sagong nakaputi. "Kung may gagawin ka, magtanong ka lang, aayusin ko ang mga katulong sa labas ng pinto na nasa iyo anumang oras." Nakangiting natapos magsalita ang sagong nakaputing damit, bahagyang yumuko, at umatras. Pagka-atras pa lang niya at pagsara ng pinto ay biglang nagpakawala ng malamig na panunuya ang halimaw. Kakaibang ngiti ang ganoong uri, kahit na ang kasalukuyang figure ng halimaw ay sa huli ay isang pulang anino lamang na walang mga tampok sa mukha. Gayunpaman, tiyak na dahil dito, isang nakakaiyak na ngiti ang biglang lumitaw sa kanyang bibig, na naging dahilan upang siya ay magmukhang mas kakaiba at nagpadama sa mga tao ng mas kakaibang kasamaan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung bakit bigla siyang ngumiti ng napakasama. "Nagawa ko na ang lahat ng dapat kong gawin, Han Sanchen, at ngayon ikaw na ang bahala." Nang matapos siyang magsalita, naglakad ang halimaw sa kama at naupo ng naka-cross-legged. Pagkaraan ng ilang sandali, ang halimaw ay tila pumasok sa isang meditative state. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay nananatili sa kakaibang lugar na iyon mula nang magpaalam siya sa kaluluwa ng dragon. Obviously, sobrang boring dito, pero si Han Sanchen ay very able to stay there. Nakaupo lang siya, nakapikit, in some kind of trance. Nag-practice daw si Han Sanchen. "I don't know what to say to you, but I would like to ask you, kung hindi ka makalabas, what's the point of practicing here?" Isang boses ang tumunog, at agad na binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata. Siyempre, alam na alam niya kung saan nanggaling ang boses at kung sino ang gumawa nito. Paanong hindi pamilyar si Han Sanchen sa boses ng halimaw? Bahagya siyang sumimangot, "Talo ka ba?" Sa totoo lang, may posibilidad din na nanalo ang halimaw, kaya ngayon ay may oras na siyang pumunta rito at makipag-usap sa sarili. Gayunpaman, ang dalawang tao ay magkasama sa mahabang panahon, sa pagsiklab ng Blood Sea War, malaki ang improve ng relasyon ng dalawa, sa makatuwid, natural na nagsimulang magkaroon ng damdamin si Han Sanchen para sa mga halimaw, hindi masyado, ang kanyang magalang na mga salita ay nagsimulang lumala sa sandaling sila ay nagkita. "Oo, talo," sabi ng halimaw. Bahagyang nagulat si Han Sanchen, kung tutusin, imposibleng aminin ng halimaw ang pagkatalo, sa huli, ang taong ito ay mapalad na umamin ito ng direkta. "Nagbago na ba ang ugali mo?" Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapangiti, parang natalo ka ng kawawa, kung hindi, sa ugali mo, maliban kung patay ka, paano mo ito aaminin ng ganoon kadali? Mahinang tumawa ng mahina ang halimaw, "Ayokong ang aminin, pero ang problema okay lang hindi aminin, total ang pagkatalo ay pagkatalo, paano ba naman bata, masaya ka ba? Ngayon ikaw at ako ay isa na lang malungkot na bangka sa dagat, pagkatapos ng pagkatalo, ang hihintayin na lang natin ay kamatayan, sabihin mo sa akin, galit ka ba sa akin? Dahil ba wala akong kakayahan?" Bahagyang natigilan si Han Sanchen. Pagkarinig sa sinabi ng halimaw ay medyo nabigla siya saglit, sa paghusga sa ugali ng halimaw, marahil, ang halimaw ay hindi nagbibiro, ngunit talagang natalo. "Bakit kita sisisihin?" Sinabi ni Han Sanchen, "Ako mismo ay walang kakayahan, at kailangan ko pang hilingin sa iyo na tulungan akong harapin ang labanan, kaya, pagdating dito, mabaigaw man ako o magtagumpay, hindi ko ito magagawa sa aking sarili, nasa iyo ang lahat. In the final analysis, ikaw ang tumulong sa akin na makaligtas sa huli, kahit anong resulta, kaya kong tanggapin, pero ikaw, napakalakas na tao, nauwi sa ganito pagkapasok sa katawan ko, sinisisi mo ba ako?" Masyadong aksayado. Ito ang totoong iniisip ni Han Sanchen, wala talaga siyang sinisisi, kung gusto niyang sisihin,
sarili niya lang ang sisisihin niya. Kung tutuusin, kung hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, bakit mo sisisihin ang iba na hindi ka kayang iligtas? Hindi ito pangkaraniwan, sinisisi mo ba ang kabeta kung bakit hindi mabunot palabas si Ziyang? Gaya ng sabi mo, ikaw at ako ay may hindi nakikitang tadhana, sa makatuwid, masaya man o kalungkutan, biyaya o kasawian, ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran, mahinang tumawa ang halimaw. Honestly speaking, when you say this so optimistically, why do I feel that what you say is false? Nagdududang tanong ni Han Sanchen, medyo magagalit ang taong nasa level ng halimaw kung matatalo siya. Kung tutuusin, para sa isang katulad niya, matalo man siya, maaaring hindi dahil sa kanyang personal na kawalan ng kakayahan, ngunit dahil may iba pang layunin na kadahilanan na naglilimite sa lahat. Sa makatuwid, sa ilalim ng normal na logika, sisisihin ng lahat ang mga layuning salik na ito. Not to mention him, kahit si Han Sanchen ay medyo ganito. Gayunpaman, siya ay masyadong kalmado, kaya si Han Sanchen ay medyo hindi kumbinsido. I'm not too stupid, but I have done something that is more uncomfortable than failure, at least for you, Pang. Pagkarinig nito, medyo hindi mapalagay si Han Sanchen. Kung ano ang maaaring tawaging isang bagay na mas hindi komportable kaysa sa kabiguan, at ito ay para sa iyong sarili. Sa madaling salita, maaaring madali itong tanggapin ng halimaw, ngunit para sa Han Sanchen, ito ay ganap na naiiba. Kaya, sa ni Han Sanchen, halos mabilis niyang maisip kung ano ang nangyayari. Ang ibig mong sabihin ay nakipagkasundo ka sa mga taong iyon, o nakipagkasundo kayo, di ba? Sa ilalim lamang ng gayong mga pangyayari ay wala itong kabuluhan sa kanya, ngunit ito ay ganap na naiiba sa kanyang sarili. So I don't really hate you, and you are really very clever. Maraming bagay na pwedeng ma-reveal sa isang punto lang, mahinang tumawa ang halimaw at sinabing, ang totoo, kinausap ako ng mga taong iyon, at binigyan nila ako ng ilang impormasyon na hindi ko maintindihan, kondisyon ng pagtanggi. Kung gayon, sa palagay mo, ano ang magagawa ko? Sinabi ng halimaw kay Han Sanchen ang lahat ng mga kondisyon ng kabilang partido pagkatapos marinig ito, hindi napigilan ni Han Sanchen ng umiti. Ang kondisyong ito ay talagang mabuti, ngunit kapag sinabi mo sa akin ng detalyado, gusto mong makipag-usap sa akin. Sa katunayan, kung nangako siya sa ibang partido, hindi na niya iyon kailangan pang sabihin sa pag-uusap ng detalyado, maaari lamang magkaroon ng isang resulta, at iyon ay ang taong ito ay maaaring mag-bargain. Ito ay tulad ng kapag ikaw ay lumabas upang bumili ng isang bagay, pagkatapos mong humingi ng pinakamababang presyo sa tindahan na ito, pumunta ka sa ibang tindahan at sabihin sa mga tao, tingnan, may ibang nag-aalok sa akin ng mababang presyo, paano mo maipapaliwanag kung bakit? Kung ikaw ay tumawad sa presyo, maaari kang makakuha ng mas mababang presyo. Para sa iyong sarili, ngumiti si Sanchen, ibibigay ko man sa iyo ang aking kondisyon, ibig sabihin, simula ngayon, ang aking katawan ay palaging magiging iyo, kung masaya ka balang araw, humanap ka ng bagong katawan para sa akin, at pagkatapos ay pakawalan mo ang aking kamalayan. Sa ganitong paraan, sinasakop mo lang ang pugad ng magpay, napakaganda. Pagkarinig sa sagot ni Han Sanchen, natigilan ang halimaw, seryoso ka ba? Hindi masasabing napakabuti ng kondisyong ito ay sadyang perpekto. Kung tutuusin, ang halimaw ay ganap na napalaya mula sa lahat ng mga problema nito, na syempre ay hindi maaaring maging mas mahusay. Paano ito? Nasisiyahan ka na ba? Sa kasiyahan lamang, ang kalagayan ni Han Sanchen ay tiyak na higit na makakapagbigay kasiyahan sa halimaw, gayunpaman, ang halimaw ay hindi isang tanga, at hindi siya madadala ng kaligayahan ng biglaan, ang kanyang sariling dahilan ay nagsabi sa kanya na ito ay halatang imposible. Nagbibiro ka ba, you brat? Mahinang ngumiti si Han Sanchen, alam mo pa na inaasar kita. You don't have to bargain with me based on the terms others offer you. I won't accept your offer. If you feel that the other party is something you can't refuse, just join them and agree to them. Ang posisyon ko, Han Sanchen, ay hinding-hindi magbabago. I will just pretend that I trusted you wrong, and then I will do what I should do. I will try to regain control of my body and start a duel with you,
Syempre dapat duel of life and death ang duel na ito, kung tutuusin, dapat maintindihan mo na kung sino man ang matalo ay maaaring makulong sa katawan na ito ng tuluyan, inside. Kung natalo ako, ikukulong mo ako dito ng tuluyan, kabaligtaran, kapag natalo ka, ikukulong kita sa aking katawan habang buhay. In short, ang mga natatalo ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong bumangon. Panipi, dahil bagamat tayo ay magkapareho ng katawan, wala na tayong tiwala sa isa't isa, at hindi na magkakaroon ng kahit ano sa hinaharap. Alam na alam ni Han Sanchen na kahit na may ilang mga kompromiso ay dapat gawin sa halimaw sa oras na ito, pagkatapos ng lahat, isang magandang presyo ang inaalok sa labas. Gayunpaman, mas alam niya na kung bibitaw siya ngayon, hindi siya titigil sa pagsasalita sa hinaharap. Patungo sa dulo, ang butas ay palaki ng palaki hanggang sa ito ay maging hindi mabata. Sa makatuwid, ang ilang mga bagay ay hindi maaaring hawakan, kaya ang saloobin ni Han Sanchen ay likas na napakatatag. Pagkasabi nito ay hindi na nagsalita ang halimaw, hindi niya alam kung ano ang iniisip ng lalaking ito, nagalit pa siya dahil masyadong ignorante si Han Sanchen at tinanggihan siya ng diretso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!